Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayong demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang mantao, ay hinggil sa issue ng PNP, hinggil sa issue ng bilateral meeting ng UN at NTF-ELCAC nitong October 4, 2023. Siniguro ng NTF-ELCAC sa United Nations sa meeting nila na ang NTF-ELCAC Governance Against Terrorism is abiding and guided by human rights principle, at ikinukomit nila ito sa United Nations. So yun yung ating tinunghayan topic, yung nangyaring bilateral meeting ng UN at saka ng NTF-ELCAC. Yung NTF-ELCAC, ito yung binungong opisina ng ating pamahalaan para tapusin yung problema natin sa insurgency against terrorism, particular doon sa CPP, NPA, NDF o yung communist rebels na sinasabi. So ibinida ng NTF-ELCAC sa United Nations na sumusunod ito sa human rights in ending insurgency, kagaya ng pagbabalik loob, program nito or processing of rebel returnees, at pag-rescue ng mga minors. May programa din sila sa reintegration mula sa pagbibigay nito ng training, skills at trabaho, at temporary shelter, at identity building, etc. na programa ng ating NTF-ELCAC in facing and ending insurgency. So may barangay development program din sila para pagpapaunlad ng mga komunidad. So yun yung ilang mga mahusay na programa ng ating NTF-ELCAC para mabigyan ng pagkakataon yung ating mga rebelde o kumakalaban sa pamahalaan, para binibigyan nila ng pagkakataon sa mga programang yan na makapagbalik loob ng ating mga sinasabing kumakalaban sa ating pamahalaan. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang mantao. At sa isyong ito ng bilateral meeting ng UN at saka NTF-ELCAC, ay mahalagang bagay ito upang ang United Nations ay tingnan yung hakbangin ng pamahalaan mula NTF-ELCAC in ending insurgency or terrorism sa bansa. So napakahalagang bagay yung pangyayaring yun, na bumisita rito yung UN at nakipagpulong siya doon sa NTF-ELCAC o sa ating pamahalaan with NTF, kung saan yung ang NTF ay siya yung opisina na nagsusulong ng whole nation approach laban doon sa communist rebel. So ngayon yung UN, nag-uusap sila bilaterally para pag-usapan yung kanilang pagharap nga dito sa insurgency nga. At ito yung mahalagang bagay para matingnan ng ating United Nations kung talagang ang ating pamahalaan at through NTF-ELCAC ay sumusunod doon sa pamantayan in suppressing insurgents o facing insurgents, kagaya ng IHL, human rights. So kanilang dapat na matingnan mabuti yan o mabusisi kung yung ating pamahalaan ay nakasusunod at nakatutupad diyan sa panuntunan at pamantayan na yan as international law at abidance through human rights o ating pagiging kaisa ng United Nations. So ngayon, ayon sa NTF-ELCAC, napahayag ay kanilang sinusunod ang human rights in facing insurgency sa bansa, at ito ay dapat lamang nilang sundin
at pairalin upang umiral ang karapatan ng tao at mapangalagaan, partikular ang kapakanan ng mga sibilyan sa bawat komunidad sa pagitan ng digmaan ng dalawang panig. So, yun. So, dapat lamang na sumunod at ipatupad ng NTF-ELCAC o ng ating pamahalaan yung pagrespeto at pagsunod doon sa karapatan ng tao sapagkat in facing insurgent. Pangunahin na napoprotektahan in abiding human rights o IHL ng ating pamahalaan yung civilian community na kung saan ay hindi sila kasali na dirigmain o sila dapat protektahan. Halimbawa sa mga kanayunan na kung saan ay mostly andun yung mga rebelde. So ngayon yung civilian community particular doon ay dapat ay protektado ng ating pamahalaan from combating or facing insurgency, na sila ay maprotektahan at hindi sila nadadamay doon sa mga labanan. Yung kanilang pamumuhay ay hindi naapektuhan in suppressing them. At yun na nga, may mga iba't ibang mga programa nga na ginagawa ng ating pamahalaan kagaya ng barangay development. So dapat yung mga barangay doon, lalo na yung NPA intended areas na sinasabi ay nadidevelop at hindi sila kasali doon sa mga nadadamay o naapektuhan para lamang masupid yung IPL ba, magsasagawa sila ng mga artillery bombing, mga panghimpapawid nila pandigma na tinupakan nila yung kabundukan para sa tingin nila doon nagkakampo yung mga NPA para upakan nila. So ngayon, ano naging problema dyan? Natin nadadami na civilian at yung kanilang mga kabuhayan, kagaya ng mga palayan nila at mga naging kabuhayan na sa kabundukan. So yun ay isang bagay na malaking problema kapag yung ating pamahalaan na hindi sumusunod sa IHL and human rights na yung mga dapat ay hindi nadadamay yung mga kabuhayan, especially yung mga tao, syempre yung kanilang yung komunidad nila. So dapat yung mga rebelde, kung sila ay in the act of suppressing in armed confrontation, dapat ay pupersahin sila ay hindi po pwedeng madadama yung community o sino man tao. So yan ay nagiging problema ngayon. So maraming naiitala na ganyan na mayroong lumilikas, mayroong mga internally displaced person kapag inupakan nila yung mga isang komunidad, mga nayon, pag nagbabakbakan sila doon yung NPA at saka tapos may mga civilian na nadadamay at mayroong mga naiitala na maraming mga human rights violation. So, naway maigting ang naging gabay ng United Nations sa NTF-ELCAC o sa pamahalaan in issue of insurgency sa bansa. Particular itong hinaharap ng NTF-ELCAC na CPP and PNDF at hindi lamang sa kanila kundi maging sa lahat ng usapin ng insurgency sa bansa. So, ang pag-maintain ng human rights abidance ay kanilang pinag-usapang mabuti at ng NTF ay pag-usapang mabuti ng NTF-ELCAC o usapin sa gayon ay ipatuwa dito ng ating pamahalaan. So, yung pag-maintain ng human rights ay abidance ay so pag-usapang mabuti dapat nung magkabilang panig o pinag-usapan sana nila ng mabuti yon para ito ay nasusunod ng ating pamahalaan dahil nga sa may mga aligasyon sa pamahalaan at may mga nababalita na pangyayari na mayroong mga human rights violation yung ating pamahalaan which under na ng NTF-ELCAC in this recent times from the past administration. So ngayon ang record ng human rights violations in insurgency nga sa bansa facing CPP and PNDF ay marami ang naiitala dito mula sa iba't ibang nagtatala at human rights watch sa bansa. Yung maraming grupo, human rights organizations, concerned citizens, so marami silang nakakalap ng informations at maging yung mga sa kabila, yung kalaban nila ay syempre umaangal din doon sa nagiging violation ng pamahalaan regarding doon sa pagkalaban sa kanila.
halimbawa yung latest na nangyari ngayon ay 5 to 6 na katao yung napas lang ng ating pwersa ng pamahalaan. Sinasabi nila na yun ay armado yung kanilang naambus sa isang nakasakay sa isang tricycle. Subalit hindi sila armado, mga unarmed sila at sila mga medical ng nasa medical nung CBP and PNDF. So ngayon sila ay on leave doon sa kanilang, parang sila ay baba doon sa kanilang sa kanilang tungkulin. So hindi sila armado. So ngayon ay yung inupakan ng pamahalaan. So yun yung kiniklaim nung CBP and PNDF at naipatala na meron yung gano'n nangyari na sinasabi naman ng pamahalaan yun ay armado at kanila inupakan. Sila nga ay totoong mga NPA, kaya lang sila ay nasa medic at non-combatant sila ng mga araw na yun sa pagsalay baba according to CBP and PNDF. Pero ako dito pamahalaan, armado, kaya nilupakan ng mga armado sila ng mga may isang kalibre yata yun. So nadamay pa yung yung tricycle driver na narkilan nila at may buntis pa ron. So yun ang mga malaking problema ron. So yung mga ganun ay yun ay mangkusapin sa IHL human rights na kung yung kalaban mo ay pwedeng tirahin ng unarmed yun, dapat hulihin mo lang yun. Kung yun ay NPA, hulihin mo lang kung yung unarmed. Isosorsa mo siya lang walang paggamit ng baril. Kaya mong hulihin yun, unarmed yun eh. Pero kung may baril, iba yung usapan na yun. Kaya na siyempre, ang ako dito pamahalaan, may mga ganun mga instances, siyempre ang sasabihin ng pamahalaan, siya, armado, pero hindi naman. So, dapat may investigation. So yun yung dapat doon. So ngayon, yun sinasabi naman ng NTF, sila palagi nasa sinusunod nila yung IHL and human rights. Kung iimbestigahan nila yun, tingnan nila kung nasunod nga doon sa sinasabing enkwentro na yon. Aside from that, yung latest yung red tagging, dalawang environmental activists na red tag dinukot. So bubuti inilitaw na nung pamahalaan. So ngayon ay ang nangyari doon ay sila daw ay mga NPA, kaya nila hinuli. So, Pauls yung manghuli, hindi sila NPA. Sila yung mga aktivista lang. So, yun ang malirot. Ibig sabihin, Pauls yung paghuli sa kanila. Mali yung timbre sa kanila, ng sino mang nagluso sa kanila na NPA yun. Hinuli nila ng unarmed. Siguro, na-interrogate pa yun, matagal na ganun. Yun, saka buti, nilitaw pa nila. Mali yung huli nila doon. Kaya ang lumalabas ngayon, abduction. Maling huli yung kanila. Kahit walang warrant arrest, dapat totoo na na sila NPA at sila ay may baril. Wala namang ganoon. Tapos sila ay civilian. Yun. So in absence of warrant of arrest, siguro. Kaya lang yun yung mga red tagging na ganoon. So maraming red tagging ang nangyayari at according to doon sa mga ilang pinahinahayag ng CPP-ND at na mga napawalang kasamahan nila na ako din sa kanilang mga artikulo ay marami pa mga NPA mismo na kasamahan nila yung nasa custody ng pamahalaan na hindi pa inililitaw. So dapat nakalabas yun na mayroon silang hinuli na ganun, pero bakit parang nakasikreto. So yun, dapat ay respeto yung karapatan at lalong-lalo na kung yun ay ganun, halimbawa ay salvage. So may mga instances na yung ilang mga pangyayari na ganun at mga naitala na sinasabi na sila ay mga ganun, mga NPA at nalalaban, puno at state forces ang nagiging kuhan. Yung iba hindi naman hindi identify. Sinasabi na pagbibintangan nila yung state forces laban na pinag-iinala ang NPA, dinukot, mga disappearance, yung iba na pinaslang, yung iba na hindi naman na mapakasuhan yung mga gobyerno dahil nga din na nasusugsog kung sino sa mga nasa gobyerno yun. So yan yung mga sinasabi na mga napapatala na violations
doon sa insurgency in facing CBP and PNDF. Pero ang sinasabi natin NTF-ELCAC, sumusunod sila sa human rights. So sana pagiging din ang pagsunod talaga at tingnan nila yung mga tao nila kung sila ay malinis ang konsensya na talagang sila ay maabay diyan sa human rights, tingnan nila yung mga tao nila na nakalalabag sa karapatang ng tao at kanilang bigyan ng kaukulang legal action kung merong lumabag sa human rights doon sa mga tao nila. So ang red tagging ay laganap sa bansa laban sa aktivista at iba't ibang sektor at mga tao maging nasa pamahalaan. Di ba yung nasabi ng NTF, sumusunod sila sa human rights, pero ang latest guilty doon sa ombudsman o sa Sandigan Bayan, yung si Parlade at saka si Badoy, guilty sila doon sa red tagging. So yun, napangaralan lang sila dahil mababa yung kaso nila. So yun lang yun, pero malinaw na mayroong nag-i-exist na violation sila sa human at hindi fully talaga nakapagpapatupad ng human. So pag ibayuhin ng ating NTF-ELCAC yan at mismo yung mga official pa nila noon dati ang nalalabag, diba? Sa red tagging. So dapat tanggalin nila yung red tagging at iba't ibang magbibigat ng mga human rights violations para maging malinis yung paglaban at pagsupil ng ating pamahalaan facing insurgency, diba? So yun. So pag ibayuhin ng ating NTF-ELCAC ang human rights abayadan facing insurgency nito sapagkat maraming human rights violation sa bansa ang nangyayari according to different human rights groups sa bansa at progressive groups who among you is stating the truth. Sino ba yung gusto? Itong pamahalaan o itong CBP and PNDF o yung nakikitala na mga violation. So diba? So yun yung malaking problema doon. So kaya dapat ay pag-ibayuhin yan at sana ay walang mangyari mga human rights violations at kung mayroon man nakokontrol at walang takipan doon sa ating pamahalaan mula sa NTF-ELCAC. Kung yung pagtakpan kung nag-violate ng human rights yung halimbawa PNP, AFP o sa kanilang joint force o sino mang nasa pamahalaan. So kung nagkamali, kanilang didisiplinahin yun o disiplinahin niya ang AFP at PNP in their campaign o whole nation approach na umaabay sa human rights and facing insurgency even in bakbakan at lahat ng programa nila. Ganun lang kasimple yun. So sa ibang balita naman ay isang labor leader ng KMU ang napasalang di umano ng ating state forces mula PNP sa pagsisilbi nito ng warrant of arrest at ayon di umano sa kanila ay nanlaban itong biktima na si Jude Hernandez. So ang pamilya nito at ilang grupo ay di sangayon sa pahayag di umano ng ating kapulisan kundi ito ay pawang extrajudicial killing o pinararatangan nila ng pinaslang nila yung biktima. So yun yung pangyayari. Mayroong ngayong isang latest pa ay mayroong pinaslang na labor leader sa Rizal ganun. So ngayon ay hindi sila naniniwala na yun ay isang lehitimong enkwentro para sa kanila at may mga saksi din sila yung mga kaano na yun ay isang extrajudicial killing. Hayag ng pamahalaan ng lalaban at doon naman sa mga saksi at investigasyon ng mga nasa labor ay walang panlalaban na nangyari. So ngayon, nananawagan ang concerned and progressive group at human rights groups ng hustisya para sa biktima at itong kanyang remains ay ibalik na di umano sa kanyang pamilya na hindi pa ito ibinabalik. Yun ang nangyari pa doon. Matapos sila mapas lang tayo siguro, dinala sa mga usang dinala para wasan dinala yung remain. So ngayon hindi pa binabalik daw. So ang pamahalaan mula kay Malacanang Secretary Bersamin ay pagkakaisahin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para dito na gagawing probe at investigasyon upang mabigyan ng hustisya. So according to
sa atin namang sa Malacanang, sa Administrasyon Marcos, through sa undersecretary secretary ng ng Malacanang, kanyang titupunin yung mga ahensya ng gobyerno para sa proof na gagawin. Patunayan nila kung ano yung nangyari diyan. So yun ang kanilang reaksyon doon sa pangyayaring yan. So ayon naman sa ating pulisya ay hindi itong si Fernandez ang kanilang napaslang, kundi isang nagngangalang Oscar Dizon na may kasong murder at miyembro ng PBBNTF. So yun yung kanilang parang ang target ng warrant of arrest, isang Oscar Dizon. So ngayon yun yung pinalalabas nila ng laban, yung Oscar Dizon. Pero ang talagang nadali nila ay yung Fernandez, Jude Fernandez, na according to the labor group at mga pamilya, hindi yung Oscar Dizon. So yun ang sineserban nila ng warrant of arrest, pero ang nabanatan nila ay certain Jude Fernandez. So parang nagkamali sila nung aarestuhin. Pero ang kanilang side nalalaban yung biktima o hindi naman daw nalalaban. So mali yung kanilang So kung sinasabi nila ng Oscar Dizon ay hindi naman siya yun para manlaban yung Jude Fernandez, di ba? So yun. So ang remedy umano nitong si Fernandez mula nung napaslang ay hindi pa nga raw binabalik doon sa pamilya. So dapat siguro nanawagan ibalik na nung pamahalaan doon kung saan nila dinala yun. So we pray God and Jesus Christ justice na gabayan na makatarungan na investigasyon ng kaso nito at mapanugot ang salarin o ma-absolve ito. Sana umiral yung hustisya dito sa isyong ito at kung yung pamahalaan ay guilty or not, so lumabas yung katotohanan at yung katarungan para dito sa pangyayari nito. So we pray for justice naway ang pamahalaan mula sa Administrasyon Marcos ay lupahiran ng patas ng hustisya sa isyong ito. So magabayan kayo ni Banal na Panginoong Diyos o ito ay magabayan kayo ng ating Panginoon sa Kristo at Kristo Jesus sa fair justice na pagpapahiran ng ating Administrasyon Marcos. Sana sa inyong binitawan na inyo patutunayan ito ang magkakaroon kayo ng proof para dito. So sana fairly malutas nyo ito para mabigyan ng hustisya yung biktima laban doon sa mga nagkakamali. At sana yung ating mga state forces ay maging accurate and sundin nyo yung human rights and nation. Huwag mabuso doon sa tungkulin in facing insurgency or in suppressing crime. So yung pagpapahirap ng peace and order o maintain the law na huwag mabuso na aabot sa punto na napapatay nila yung mga biktima na talaga namang hindi naman talaga sila malabas EGK or salvage. So sana ba nang gano'n walang abuse ng EGK or salvage na may killings. So sana walang gano'n yung ating gobyerno na kanilang pinapatay yung mga target nila na hulihin o sino bang sa tingin nila ay napagingin nila kaisa ng Reds ay walang dapat na healing kasi dapat ay respeto na yung karapatan at kung ito man kung sino man yung kanilang suspect, hulihin nila according to the law at hindi papatayin. So sana walang ganung pang-abuso at i-bring nila yung justice in court sa ganun para kung panagutin nila yung mga taong lumalaban sa gobyerno, particularly yung nagkakamali o gumagawa ng krimen through the court process, hindi o legal process, hindi sa magitan ng ganun. Ngayon, maging makatotohanan kung talagang nalalaban o hindi. Dahil kasi palaging ang ginagawa nila ang kanilang depensa nalalaban yun. Kaya nila binanatan. Isa nga namang mga tingiran na dahilan. Ang tanong, totoo ba o hindi? Diba? Yun. Accountable ba yung kanilang pahayag? But according to the witness, may mga nagsasabi, hindi naman pagka naggagamit yung ating pamahalaan. So sana ay magabayan at maliwanagan yung ating pamahalaan mula doon sa state forces na maging fair, maging accountable at huwag umabuso ng EGK o kilis. Kung in any o na sino man tao, nang ito man ay miyembro mismo nung halimbawa
CPP and PNDF, supporter, o mga lalong-lalo na civilian na mapapagkamalan. So kagaya nun, parang mistaken identity na naman yung kanilang hakbangin na yun. So murder din yun, yung ginawa nila na yun, na alabas nila yung ganun. So kasi kung mistaken identity yun, hindi yung labor leader hindi nalaban yun, hindi nasa legal na legal na pamumuhay yun. So hindi basta maghahawak ng armas yun o even kahit license para doon sa kanyang para protektahan ng sarili niya in that kind of gawain niya as a labor leader. So makatwiran yung kanyang ginagamit para sa kapairan ng mabuti. So yun. So maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mga Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mga Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng payapa, maunlad at higit pa lahat at higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So yun. So muli ay maliwanagan yung ating pamahalaan, mamahala ito ng mabuti, matuwid, makatarungan. So yung ating sana may bumalat yung ating sa pagsasaboses at yung mga Pilipino naman magabayti at maliwanagan ng Banal Santa Maria, sumunod tayo sa pamahalaan. Huwag tayong lumabag sa batas at huwag tayong kumalaban sa pamahalaan. So kung yung pamahalaan ay nagkakamali ng kanilang hakbangin, so tayo ay mayroong legal process din doon sa mga nagkakamali sa pamahalaan at mayroon tayong karapatan na magsaboses kagaya ng ganito. Tayo ay malayang makapagsaboses hinggil doon sa mga nangyayari sa ating politik bilang ating karapatan na makapagsalita makisa doon sa pamamahala. So yun. At so yun, muli sana ay napagsaboses naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa karapatang matao at mula dito sa isyong ating tinunghayan na pag bilateral meeting ng UN at saka ng NTF-ELCAC at saka doon sa justisya para doon sa sinasabing labor leader na sinalvage o na IGT. So sana miral yung karapatan ng tao, justisya sa ating bansa. Sa ngayon tayo ay makapamumuhay ng maayos, makatarungan. At kung mayroong mga ganyan na mayroong rebellion sa bansa, mayroong nakagagawa ng krimen at sa pag-maintain na peace and order ay humiiral yung karapatan at kapayapaan at hindi ganoon na umaabuso yung pamahalaan at lalong lumalala yung kabuluhan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.